Mula nang bumagsak ang sasakyang pangkalawakan sa mundo, hindi tumigil ang militar sa pag-aaral ng kanilang teknolohiya. Ngunit wala pa ring anumang pag-unlad para mapigilan ang pagbabalik ng mga dayuhan. Nagtayo ang mga tao ng sistema ng pagsubaybay sa kalawakan malapit sa orbit ng mundo. Ngunit 3 taon ang lumipas, isang sasakyang pangkalawakan, na kamukha ng dati ay muling lumitaw sa orbit ng mundo. Upang iwasan ang sistema ng pagsubaybay ng tao, nagpadala lamang sila ng isang maliit na sasakyan upang pasukin ang mundo. Hindi nagtagal, dumiretso ito at bumagsak sa karagatang Pasipiko. May nakita iyon ng isang mangingisda pero hindi niya alam kung ano iyon. Ang shuttle ay pagkatapos ay nagtago sa ilalim ng bangka, palihim na sumingit sa buhay ng tao. Si Julia naman ay kasalukuyang naglalakad kasama ang kanyang aso. Ngunit biglang tumakbo ang aso, at hindi nila ito makita kahit hinanap nila ito ng kalahating araw. Dahil dito, labis na nag-alala si Julia, kaya kinailangan ng militar na magpadala ng mga bodyguard na susunod sa kanya. Ang dahilan ay dahil may suot siyang singsing. Kailangan nating maunawaan ang paraan nito para makontrol ang teknolohiyang alien. Araw-araw pagkatapos ng klase, pinapayagan si Julia na pumasok sa laboratorio. Ang layunin ay para pag-aralan ng mga siyentipiko. Ang taong namamahala sa eksperimento ay walang iba kundi ang kanyang ama. Nakaramdam ng pagkakasala si Lebedev sa kanyang anak ngunit dahil isa siyang general. Wala na siyang pagpipilian na tuklasan ng mga siyentipiko na kapag si Julia ay may negatibong emosyon. Ito ay magdudulot ng matinding reaksyon na lubhang kapakipakinabang sa mga siyentipiko. Nagpa siya silang hayaang kausapin siya ng dating kasintahan na si Nelson. Nang makita ni Julia si Nelson na papalapit, nagbago ang kanyang emosyon ng hindi pangkaraniwan. Hiniling ng mga siyentipiko kay Nelson na inisin siya. Ang resulta ay nagdulot ng kawalan ng kontrol kay Julia, isang malakas na enerhiya ang lumabas. Nang makita iyon, nagmadaling itinigil ni Lebedev ang eksperimento habang tinitingnan ng kanyang kawang anak na babae. Nangako si Lebedev na hindi na niya ito gagawin muli, ngunit hindi na nagtiwala si Julia sa kanyang ama. Nang gabing iyon, nagpunta siya sa bar ng mag-isa upang lunurin ang kanyang kalungkutan. Nang maglaon, natuklasan niyang sinusundan siya ng tauhan ng kanyang ama. Lumapit siya at uminom ng isang baso, biglang may narinig siyang pamilyar na boses. Lumingon si Julia at nakita niyang iyon pala ang taong matagal na niyang hinahanap-hanap gabi-gabi. Sa una, inakala ni Hokon na nag-iilusyon lang siya. Hanggang sa nag-away ang dalawa sakalang naniwala si Julia na totoo ang lahat. Nakita na lang niya na kinuha niya ang isang bote ng vodka. At walang pag-aalinlangan itong ipinukpok sa ulo ng tauhan ng kanyang ama, kasabay nito, inactivate ni Hokon ang eye system sa barko. Mabilis nilang nalock ang posisyon at kumuha ng isang smart car para makatakas. Pagkatapos, kinontrol nila ang traffic light system para maging madali ang pagmamaneho ni Hokon. Kahit may mga taong hindi tumitingin sa ilaw, nakahinto pa rin sila para masigurong ligtas. Ang may-ari ng sasakyan ay natakot ng husto. Sa wakas ay ibinigay na lang niya ang kotse sa kanila at mabilis silang sumakay sa highway. Sa oras na iyon, ang tauhan ng ama ni Julia ay abalang-abala pa ring hinahabol siya, binaril niya ang gulong pero nagkaroon ng aksidente. Sa kritikal na sandali, ginamit ni Ai ang mataas na bilis. Matagumpay na binuksan ang airbag para iligtas ang tauhan mula sa banggaan. Ngunit dahil dito, tuluyan na siyang nawala sa paningin. Hindi nagtagal, dinala ni Hokon si Julia sa isang kubo na nakatago sa kagubatan. Palabas na 4 na buwan na pala siya sa Earth. Palihim siyang nagtatago sa dilim at binabantayan si Julia, at ang aso niya ay mabuti ring nabubuhay dito. Nandito rin ang kaklase ni Julia na si Erem para tulungan si Hokon. Si Julia lang ang hindi nakakaalam ng katotohanan, pero sa pagkakataong ito, determinado si Hokon na ilabas siya sa mundo. Dahil ang singsing sa kamay niya ay naglalaman ng napakaraming teknolohiya. Ang mga lihim ng mga tao sa planeta ni Hokon ay nag-aalala na makukuha ang kanilang teknolohiya. Kaya gusto nilang patayin si Julia para maiwasan ng anumang masamang kahihinatnan. Para iligtas siya, ipinagkanulo niya ang sarili niyang mga tao. Ang kanyang dakilang sakripisyo ay muling nanalo sa puso ni Julia. Kasabay nito, ang sasakyang pangkalawakan ni Hokon ay nakaparada sa labas ng orbit ng mundo. Kinakain ng isang dambuhalang alien spaceship. Kinabukasan, tinawagan ni Julia ang kanyang ama para magpaalam. Sinabi niya na pupunta siya sa isang napakalayong lugar. Sinabi niya sa kanyang ama na huwag mag-alala at siguradong magiging maayos siya. Ang hindi pangkaraniwang kilos ng kanyang anak ay napansin ni Lebedev. Agad siyang nagpadala ng mga tauhan para sunduin ang kanyang anak.
Mabilis na pinalibutan ng militar ang cabin at inutusan ni Lebedev na huwag saktan si Julia. Ngunit ang utos na iyon ay naging magpaputok ng marinig sa headset. Palay ang ay kinontrol ng Hila spaceship. Binago nito ang utos ni Lebedev gamit ang satellite signal. Ngunit si Hokon ay napakalakas, gamit lang ang kawali ay napatumba niya ang isang grupo ng mga sundalo. Pagkatapos ay inakay niya si Julia patungo sa shuttle. Sa loob ng 4 na buwan, ito ay palaging nakatago sa ilalim ng lawa. Kaya naiwasan nito ang atensyon ng militar. Mabilis na pumasok si Hokon sa shuttle, hindi inaasahan na sa huling segundo. Si Julia ay biglang tinamaan ng bala, mabuti na lang at nakatakas silang dalawa doon sa oras. Na-detect ng air defense ang signal ng isang unidentified object. Agad silang naglunsad ng missile, at sa sandaling malapit na itong tamaan ng missile ang sasakyang panghimpapawid. Inactivate ni Hokon ang defense system at naiwasan ng isang nakamamatay na atake. Ngunit ang shockwave na nalikha mula sa pagsabog ng missile ay nagdulot pa rin ng malubhang epekto sa sasakyang panghimpapawid. Dahil sa mga ulap na may sapat na moisture, nakabawi ang sasakyang panghimpapawid, at sa huli, matagumpay na nakalubog si Hokon sa ilalim ng lawa. Kasabay nito, matagumpay ding na-hijack ni Nelson ang armor suit sa pagkakataong ito. Dahil sa kapangyarihang nakuha niya mula sa baluti, mabilis siyang nakatakas sa base militar. Napagtanto ni Hokon na hindi tama ang patuloy na pagtakas, kaya't nagmadali siyang humingi ng tulong, ngunit si Hila ang sumagot. Sinabi ni Hila na maaaring bumalik si Hokon sa mothership, ngunit kailangang mamatay si Julia. Nag-switch si Hokon sa hibernation mode. Nangangahulugan ito na ipinagkanulo niya ang kanyang lahi. Ipinagpatuloy ni Hila ang pag-uutos sa Air Force na umatake sa lawa. 2 missile ang direktang nagpasabog sa spaceship mula sa tubig. Habang umiikot ng paulit-ulit ang sasakyang panghimpapawid, halos lahat ng tubig sa paligid ay nahigop nito. Ang tubig ay tumaas sa langit, na bumubuo ng halijing tubig na may taas na ilang dosenang metro. Sa wakas, ang sasakyang panghimpapawid ay lumapag ng pabigla-bigla, at ang helicopter ng militar ay naghanda na para sa mapaminsalang atake. Sa kritikal na sandali, biglang tumalon si Nelson mula sa kabilang gusali. Matagumpay niyang iniba ang direksyon ng missile pagkatapos ng isang matinding labanan sa himpapawid. Si Nelson at ang helicopter ay sabay na bumagsak, at ang sitwasyon ay naging lubhang magulo. Buti na lang at walang nangyari sa lahat ng tao doon, kahit na sila ay dating magkaribal sa pag-ibig. Ngunit nang makita niyang nasaktan si Julia, pinili ni Nelson na pansamantalang isantabi ang kanilang pagkamuhi. Pagkatapos ay hinaranggan niya ang isang sasakyan habang hindi pa naiintindihan ng driver kung ano ang nangyayari. Binuhat ni Hokon si Julia at sumakay sa kotse habang gustong makipag-usap sa kanila ang driver. Sinamantala ni Nelson ang pagkakataon para magmaneho at tumakas, isang perpektong pagtutulungan. Nagmadaling bumalik si Lebedev sa command center, gusto niyang malaman kung sino ang nag-utos ng pag-atake. Ngunit nang muling pakinggan ni Lebedev ang kanyang sariling recording, siya ay natigilan at walang masabi. Sa sandaling ito, lumabas ang larawan ni Julia sa balita. Sinabi niya, 3 taon bago dumating ang mga dayuhan sa mundo. Sa katunayan, ang mga tao ang unang umatake sa kanila. Ngayon naman ay gusto nilang gamitin siya bilang test subject. Ang layunin ay nakawin ang teknolohiya ng mga dayuhan. Inamin din ni Julia na siya ang nagpasabog sa sentro ng lungsod, ngunit sa oras na ito ay lubhang magulo na ang istasyon ng telebisyon. Ang kanilang internet ay inatake. Ang Julia na ito ay isa lamang huwad. Lahat ay nilikha ng artipisyal na katalinuhan. Napagtanto ng militar na ang kalaban ay maaaring umatake gamit ang teknolohiya. Kaya napilitan silang ipagbawal ang mga digital communication device. Tanging telegrapo lamang ang ginagamit upang magpadala ng mahahalagang impormasyon. Upang gamutin ang sugat ni Julia, bumili si Hokon ng maraming malinis na tubig sa supermarket. Sa oras na iyon, lahat ng tao doon ay nakatanggap ng maling tawag. Mula sa mga kamag-anak o kaibigan, humihingi ng tawag sa pulisya kapag nakita nila si Julia. Ito ay malinaw na isang panlilinlang ni Hila. Nang maghahanda siyang itigil ang sasakyan, nakita niya si Julia. Nakaupo sa kabilang sasakyan, agad siyang tumakbo upang ipagbigay alam sa pulisya. Nang makita ito, mabilis na umalis si Nelson sa pinangyarihan pagkatapos ay nagtago silang 3 sa bahay ni Artem. Inilagay ni Hokon si Julia sa bathtub pagkatapos ay pinuno ito ng purong tubig. Sa oras na ito, hindi na ordinaryong tao si Julia. Ang bracelet mo ay kayang sumipsip ng tubig. At pagkatapos ay gamutin ang sugat habang si Julia ay nagpapagaling.
Nagpanggap si Nelson na nilason niya si Hokon ng nakal-alasong alak. Pagkatapos ay ibinigay siya kay Lebedev. Sinabi ni Hokon kay Lebedev na si Hila ang gumawa nito. Umasa si Lebedev na matutulungan ni Hokon ang mga tao na sirain ito. Dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Julia, nagpa siya si Hokon na panigan ang Earth. Ipinadala niya ang lokasyon ni Hila sa militar at mabilis na pinatay ang lahat ng satellite signal. Hindi na masusubaybayan ni Hila ang kanilang mga kilos. Nang mapansin na dumating na ang pagkakataon, agad na naglunsad ng nuclear bomb ang militar sa kalawakan. Ang pag-asa ng buong sangkatauhan ay ipinagkatiwala doon. Hindi napansin ni Hila ang paparating na panganib. Kasabay ng nagliliyab na apoy, nawasak ang alien spaceship. Naghiyawan ang lahat sa sobrang tuwa, hindi alam na papalapit na ang digmaan. Sa oras na iyon, ligtas na ring nakabalik si Julia. Nang mabalitaan niyang pinuksa ng militar si Hila, nakaramdam siya ng matinding ginhawa, ngunit narinig pa rin ni Hokon ang boses ni Hila sa telepono. Sinabi ni Hila na dahil ang mga tao ang unang nagpasimula ng digmaan. Kaya mula ngayon hindi na siya magpapakumbaba, lahat ng nasa paligid ni Julia ay dapat mamatay. Sabi ni Hokon ang mga tao sa lupa ay hindi tulad ng inaakala niya. Hindi lang sila matalino kundi nakikinig din sa iba. At sinabi niyang sa pagkakataong ito ay kakampi niya ang daigdig. Sa loob lamang ng ilang sandali nagsimulang magtipon ang mga ulap sa langit. Pagkatapos ay naging isang buhawi mula sa gitna ng buhawi dahan-daang lumitaw si Hila. Agad na sumabog ang City Hall at walang tigil na bumubuga ang tubig mula sa lupa. Ang mga haligi ng tubig ay nagdugtong at naging isang pader na libo-libong metro ang taas. Ang mga gusali sa loob ay lubusang nalubog. Isang dambuhalang tabing ng tubig ang lumitaw sa kalangitan ng lungsod. Mabilis na lumikas ang mga tao sa matataas na lugar. 20 minuto ang lumipas, ang buong lungsod ay binaha. Desperadong umakyat ang mga tao sa matataas na gusali. Pinasundo ni Lebedev si Julia at ang kaibigan niya gamit ang helicopter para makalabas sa paligid. Ako na lang ang may iwan sa lungsod. Ngunit matapos iakyat ni Hokon si Julia sa helicopter, nagpa siya siyang manatili para tulungan si Lebedev. Agad niyang kinontrol ang shuttle patungo sa daanan ng tubig, mabilis na sumugod patungo kay Hila. Ngunit ito ay isang laban na walang katapusan. Inutusan ni Lebedev ang lahat na mabilis na lumikas, samantalang siya ay gumamit ng radar para tulungan si Hokon. Sa puntong ito, ang lahat ng nakaligtas ay nakatayo sa bubong ng mga gusali, naghihintay ng tulong. Ngunit ang eroplano ay hindi talaga makapasok sa loob. Ang eroplano ng transportasyon ay aksidenteng bumangga sa mga cable, kaya't kinailangan ni Nelson na yakapin si Julia at tumalon mula sa helicopter. Ang eroplano pagkatapos ay direktang bumangga sa pader ng tubig sa itaas. Naalala ni Julia ang mga kasamahan na inanad ng tubig dahil sa kanya. Gusto kong ialay ang buhay na ito para protektahan ang mundo. Malakas na isinigaw ni Julia ang kanyang pangalan, sinasabi sa lahat na kapag napatay lang siya, aalis na ang mga dayuhan. Sa kritikal na sandaling iyon, inialay ni Nelson ang kanyang sarili para saluhin ang bala para kay Julia. Kahit na medyo sukdulan ang kanyang pag-uugali, ang pagmamahal niya para sa kanya ay hindi mapag-aalinlanganan. Sa kabilang banda, ang buhay ni Lebedev ay nalalapit na sa katapusan. Ibinigay niya ang huling direksyon kay Hokon, pagkatapos ay mahinahon niyang hinintay ang kamatayan na sunduin siya. Unti-unting lumalapit ang sasakyang pangkalawakan ni Hokon sa Hila. Sa puntong ito, nagkakaugnay na ang lebel ng tubig sa dalawang panig. Lahat ay tinangay ng agos. Dito nagumana ang bracelet ni Julia. Nakita na lang ang bracelet ay naglabas ng maraming tubig, na nagtipon sa isang higanteng galame, na direktang humigpit sa sasakyang panghimpapawid ni Hila at patuloy itong itinulak pataas. Mabilis na nakita ng fighter jet ang lokasyon ni Hila. Direktang naghulog ng bomba dito, winasak si Hila, at kasabay ng pagkawasak nito, nagsimulang hamupa ang tubig. Dahil dito, nakaligtas si Lebedev at ang shuttle ay sumama sa agos pabalik kay Julia. Nabigo ang pagsalakay ng mga dayuhan. Ilang buwan ang lumipas, nagdaos si Lebedev ng libing para sa kanyang anak na babae. Hindi maitago ng lahat sa libing ang kanilang kalungkutan. Si Lebedev lang ang nakakaalam na hindi pa patay ang kanyang anak. Pumunta sina Hokon at Julia sa isang liblib na isla. Sasama siya sa isang planeta na walang nakakaalam. Magsisimula sila ng bagong buhay doon, kaya hindi naguguluhin ang mundo. Nakita lang si Julia na naghagis ng kanyang pulse aris sa tubig, na lumikha ng maliliit na alon sa buong lawa. Ang ayna ni Lamon kanina ay unti-unting nabubuhay muli. Sa huli,
Ang kanilang pag-ibig ay nagkaroon ng magandang wakas. Dito na nagtatapos ang pelikula. Kita-kita tayo sa mga susunod na video.